po. First of all, we support the original intent of this measure, which institutionalizes the medical assistance program of the government. Gusto natin ma-streamline, mabilis po yung tulong at wag pong pahirapan yung mga pasyente. Maraming pasyente pa rin po ang nakaasa sa medical assistance sa programs ng gobyerno. Yung iba nagmamakaawa, pumipila kahit saan para makahingi lang po ng tulong. Hindi lang po sa atin dito sa Senado, kundi sa iba't ibang LGUs at yung iba nagsusulisit po. At dahil na rin yan sa kakulangan ng PhilHealth coverage, kulang talaga. Minsan may mga hospital billings, sinasagot ng PhilHealth is less than 1%. At sa patuloy na pagkakaroon po ng out-of-pocket spending ng mga mahihirap na pasyente, alam naman natin na hirap pong magkasakit at malaki pa rin po ang out-of-pocket spending ng mga pasyente. Kaya importante po na masiguro natin na tuloy-tuloy ang medical assistance program ng gobyerno. We also want to clearly legislate the protection from political interference. Dapat po walang matanggihan ng mga pasyente, walang pinipili, walang politika. Hindi na po dapat lumapit sa politiko para humingi ng tulong sa kanilang pagpapa-hospital. Kung sino yung nangangailangan ng tulong, doon po ibigay ang tulong. Ang layunin po natin dito magkaroon ng maasahang serbisyo at tulong para sa mga pasyente. Having said that, Mr. President, I want to make off record that it is important to streamline and harmonize the processes outlined in the bill with the current practice and processes, which is also in line with existing laws. Importante po ito para hindi malito at guided at mag-guide po ng mabuti ang mga pasyente kung saan ba sila hihingi ng tulong at lalapit. Padaliin natin at simplihan natin ang proseso. Yan po ang layunin po ng batas. Ito pong Republic Act 11463. Ito pong Malasakit Centers Act na ipinasa natin sa noong 18th Congress headed by Senate President Tito Soto at mga kasamahan natin dito, Senator Riza, Senator Mig Subiri. Na one-stop shop po ito sa mga medical assistance sa pantulong po sa mga pasyente. Batas na po ito na pinasa natin para maging accessible at mas convenient para sa mga pasyente ang pagbibigay serbisyo ng gobyerno. Wala po siyang sariling pondo. One-stop shop po siya. Andiyan na po yung PCSO, DSWD, DOH at ang ito pong PhilHealth. And currently we have 167 malasakit centers nationwide. All DOH hospitals are also mandated to establish and maintain malasakit centers. Pag LGU naman sila ang nagme-maintain nito. In line with this law, in my original bill, malasakit centers shall continue to facilitate the provision of medical assistance in hospitals with existing malasakit centers. Sa ngayon po, more than 15 million Filipinos na po ang natulungan ng malasakit centers. Pwede po silang lumapit sa malasakit centers dahil doon po kadalasan located sa Medical Social Services Unit ng mga hospital. Desk lang po siya, kwarto po siya ng hospital. Andiyan na po yung PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Or yung iba po, maliit na kwarto, magkakatabi po yung mga upuan nila. Ang importante, guided yung mga pasyente sa kanilang lalapitan. At it is headed by a medical social worker ang nag-head po ng malasakit centers. At ito naman po sana ang ating gustong mangyari na hindi po mahirapan ng mga pasyente. Guided po sila na ayan na yung one-stop shop na paghingian po nila ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang layunin po ng aking bill na isinulong ito pong pag-institutionalize ng MAIP or Medical Assistance Program ay para po doon sa part ng DOH na meron pong pangtulong doon sa apat na agencies. Dahil para yearly na po, funded na po at maging ma-institutionalize na po yung MAIP na part po ng Malasakit Center. Malaking tulong po ito sa ating mga kababayan ang Malasakit Center dahil nga po one-stop shop po siya na hindi na nila kailangan lumabas pa ng hospital sa paghingi ng tulong. Noon po wala pang Malasakit Center, lalapit sila sa
mga city offices, provincial offices ng PCSO, ubos na yung pamasahe nila, ubos pa yung panahon nila is sa kakapila, minsan madaling araw pa lang, humingi na sila ng tulong. Napakalayo sa ospital, naiiwan pa nila ang kanilang mga pasyente, tapos pupunta na naman sila pangalawang araw sa DOH, hingi ng tulong, pupunta po sila sa PhilHealth, ubos yung panahon, isang linggo po sa paghingi ng tulong. With Malasakit Center, andyan na po yung isang kwarto na pwede nilang paglalapitan. Pero yung intention po ng aking bill na i-file ay ma-institutionalize yung isang parte o bahagi ng Malasakit Center. Ito pong sa DOH, ito po yung Medical Assistance Program na tuloy-tuloy po ang kanilang ma-avail na tulong mula sa gobyerno dahil unang-una pera po ng taong bayan yan. Pera ng Pilipino yan na pwede nilang i-avail. We just want to emphasize na pwedeng lumapit sa Malasakit Center sa mga ospital na mayroon dahil iisang opisina lang naman po sila ng Medical Social Services Unit and we can possibly put it or slash po na lalapitan po nila aside from Medical Social Services Unit or Social Service Head ang lalapitan nila, pwede rin sila lumapit doon sa help desk ng Malasakit. For this reason, at the proper time, we wish to harmonize the provisions of the bill with the processes already laid out in the law and current processes in the availment of the medical assistance program to avoid confusion and to properly guide the patients. We look forward working with a good sponsor on this point. Maraming salamat po, Mr. President.